Masaya ba tayo mga kapatid? Palakpak nga natin ang ating mga kamay kay Lord kung masaya tayo. Amen. Dapat lagi po tayong masaya. Lagi po nating tandaan na sa araw-araw po ng buhay natin dapat positive lang po tayo. Ano po? Huwag po nating isipin yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Ang lagi nating isipin na mayroong bukas. Na mayroon tayong Diyos na nandyan at nakakasama po natin. Huwag tayong paapekto sa mga bagay na nakikita natin sa paligid. Bagkus lalo tayong magpursige. Pag nakita natin na maraming problema, lalo tayong lumapit kay Lord. Pag nakita natin na maraming mga nangyayaring negatibo sa paligid po natin, the more na tumawag tayo sa Kanya. Amen ba? At sa oras na ito, nais po ng Panginoon sa atin na balikan natin yung basic na pinag-aaralan natin bago natin tanggapin ng Lord sa buhay natin. Alam niyo po yung mga salitang basic. Minsan po, binibasic na lang natin at nakakalimutan na po natin. Pero hindi natin alam na yung basic na yan, yun ang simula bakit natuto ang isang tao. Bakit ba natuto ang isang taong umawit? Dahil po siya nag-aral. Bagaman mayroong mga taong gifted, inborn, na talagang magaling siya umawit. Pero kailangan niya pa rin ng tinatawag na practice. Tama ba? Lahat naman may practice eh. Lahat ng mga magagaling na nakikita ko, na mga sikat na mga singer, nagre-rehearse po yan sila eh. Buwan ang kanilang pag-aaral ng mga awitin. Di ba? Ano pa? Sa mga ginagawa natin sa araw-araw ng buhay natin, lahat po yung pinag-aralan. Sa pagsaing na lang, di ba? Hindi naman nang pinanganak ka, paglabas mo, nagsasaing ka kaagad. Di ba? Paglabas mo, nag-aararo ka kaagad. Anong klase yun, di ba? Pinag-aralan yun, proseso ang lahat ng bagay. At ang lahat ng mga yan, nagsimula po sa basic na tinatawag. Kaya very important po yung word na ganun. Huwag nating baliwalain, basic lang yan sa akin. Pero minsan yung salitang ganyan, yung basic na mga bagay, yun pa yung kinakalimutan natin kasi alam natin, basic yun ay alam natin. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, mahalaga po yung basic. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginamit ng Diyos para makilala natin siya, ginamit ng Diyos para maunawaan natin yung kahalagahan ng kanyang salita. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa salitang pagsisisi. Alam natin yung pagsisisi, di ba? Marami tayong mga bagay na nagawa at kailangan nating pagsisihan yun. May mga bagay tayo na ginagawa noon na kailangan nating mabago. At hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, sagan ng ating sarili. Mayroon po ba dito na nabago dahil sa kanyang kakayanan? Nabago niya ang sarili niya dahil mayroon siyang kagalingan sa kanyang buhay. Wala pa po ako naririnig na nagbabagong buhay sa kanyang kakayanan o sarili. Ang lahat po ng nagbabagong buhay ay nasa tulong po ng ating Panginoon. At syempre may part tayo. Pag sinabing gusto kong maglingkod kay Lord, hindi naman si Lord ang hihila sa iyo para maglingkod ka sa Kanya. Diba? Ikaw mismo ang lumapit sa Panginoon at mag-serve. Kasi nga ginawa na ni Lord ang part niya para sa atin, di ba? Sabi ng Biblia, hindi naman tayo ang pumili kay Lord, siya ang pumili sa atin. Sabi mismo ng Panginoon yan, binili niya tayo, hinirang niya tayo, di ba? Pero ang gusto ng Lord, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, dapat naunawaan natin at naintindihan natin yung salitang pagsisisi. Ito po basic. Kaya sabi ko basic dahil alam na alam po natin yung word na pagsisisi. Di po ba? Alam na alam natin yan. Pero minsan nakakalimutan po natin yung kahalagahan ng salitang yan. Di ba? Sa oras na ito, pag-aralan natin yung salitang pagsisisi. Ngunit bagong lahat, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Ginising niyo po kami na may panibagong pag-asa, panibagong karunungan, panibagong pagpapala, Panginoon, sa aming buhay, kalakasan. Thank you, Father God, dahil nandito po kami, yung mga kapatiran po namin ay nandito. Bagamat ang iba po ay hindi namin nakasama, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po nga, hipuin niyo ang kanilang mga puso. Maging priority nila, Lord, ang araw ng linggo. Unahin nila, Panginoon, ang presence mo, ang kingdom mo, dahil ikaw mismo, Lord, ang may sabi na kapag inunan namin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, Lord, ang bunga po nito ay pagpapala sa aming buhay. Lord, nandito kami hindi lang sa pagpapala, Panginoon. Nandito kami dahil ito po ang nais mo na gawin po namin. Yung sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa karunungan. Gabayan po ninyo kami sa aming gagawing pag-aaral simula sa umpisa hanggang sa katapusan.
Salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang gagabay po sa amin. Maunawaan namin lubos, Panginoon, ang aming pinag-aaralan sa araw na ito, ang iyong banal na salita. Muli, purihin ka, Ama, dakilain ka sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo. Palapakan natin si Lord. Pagsisisi. Ano ba ang pagsisisi? Alam natin na pag nakagawa tayo ng kasalanan, magsisi tayo. Pero alam niyo ba mayroong malalim na kahulugan yung pagsisisi? Dito sa dito sa Lucas 13 verse 5, hindi ngunit sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo pinagsisisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ganon po kahalaga at ganon kalalim ang ibig sabihin ng salitang pagsisisi. Mayroon po siyang malaking impact sa buhay natin. Ibig sabihin, pag alam natin yung word na repentance, hindi lang alam natin, dapat naintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito at kung ano talaga ang magiging bunga nito sa buhay natin kapag hindi natin ginawa. Di ba? Dito, ang isa po sa mga pakahulugan ng pagsisisi, pasinin mo sa Biblia, sabi rito, sa Lucas chapter 13 verse 5, Tagalog, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo pinagsisisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sa madaling salita po, yung napaka-basic na word na repentance or pagsisisi, sobrang napakahalaga po sa buhay natin. Kasi pag hindi natin naintindihan yung salitang pagsisisi, ang sabi po ng salita ng Diyos, mapapahamak din kayong lahat. Lahat po ito. Lahat ng mga taong hindi naunawaan yung salitang pagsisisi. Lahat ng mga taong hindi pa nagsisisi sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na magsisi tayo. Napakahalaga po na ilapit natin ang buhay natin kay Lord. Nung tinanggap natin si Lord nung una pa lang, dapat nagsisi na tayo, Lord, ikaw po ang magmamayari ng buhay ko ngayon. Lord, ikaw po ang magkukontrol ng buhay ko ngayon. Mahalaga mga kapatid yung pagsisisi. At alam niyo ba yung pagsisisi mga kapatid, yun po yung isa sa mga hinahanap ng Lord sa atin. Kasi marami po mga apostol, maging ang Panginoon mismo, mamaya, tuturo natin yan. Sinabi nila yan, inutos nila yan, na kailangan natin magsisi. Di ba basic lang? Kasi nga, noon pa yan na may nag-share pag may nag-share sa atin ng gospel, ang sinishare dapat magsisi ka. Basic lang po yun. Pero minsan, yung salitang pagsisisi na basic lang po para sa atin, nakakalimutan po natin at nananahan pa rin tayo dun sa mga bagay na dating tayo. Sabi nga ng Biblia, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. I think 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating niyang pagkatao, sino ka ba noon? Siya ay binago na, bago na. Kung ikaw ay dating ganito, dating ganyan, dating ganito, dating ganyan, hindi ka na ngayon ganyan. Ito ka na. Christ-likeness ka na. Hapon, pinag-usapan namin sa aming Bible study, yung pagiging Christ-likeness. Ang hirap maging katulad ng Panginoon, pero kung sumusunod tayo sa kalooban ng Lord, pagkagawa natin yung mga bagay na nagagawa ng Panginoon. Follower tayo ni Christ eh. Diba? Tayong sumusunod sa kanyang yapak. Bagaman hindi natin yung masusunod ng buong-buo dahil siya ay Diyos. Diba? Yun ang hindi natin magagawa. Pero kapag tayo po ay nagsisisi at sinusunod po natin ito, makakaiwas tayo doon sa salitang kapahamakan. Kaya mahalaga po yung word na pagsisisi na parang basic lang po sa atin. Di ba? Halimbawa, kahit sa pagmamaneho, pagmamaneho. Nung hindi ka natututo, lagi mong tinatandaan kung ano ang gagawin bago magtakbo yung sasakyan. Pag nagmamaneho ka, anong dapat gawin? Di ba? Pag kumuha ka ng license, ano bang una? Sa may mga lisensya na nakamotor, di ba? Pag sumakay ka ng motor, dapat ayusin mo yung side mirror, helmet yata muna, no? May mga helmet pa yan eh. Helmet, side mirror, complete yan. Check mo, hindi yung pagsakay mo, brum-brum ka kaagad, wala kang helmet. So, hindi yun eh. Hindi ka papasa. So, dapat susundin mo yung rules ng
LTO bago ka makapasa, makakuha ka ng license. At nung nakapasa ka na, dapat ina-apply na yan. Kasi nga, inaral mo yan eh. Nagkaka-helmet ka, o ganyan. Pagsakay mo, check mo kaagad yung motor mo, check mo yung side mirror. Mahalaga yun eh. Yung ilaw mo, check mo. Kusina mo, check mo. Mahalaga yun eh. Pero nung natuto ka na, magaling ka na, sakay ka lang ng sakay. Di ba? Ibig sabihin, nakakalimutan mo yung basic na tinuro sa'yo nun. Ano nangyari? Maraming tao ngayon napapahamak. Di ba maraming tao napapahamak ngayon? Kasi nga, kinakalimutan na nila yung mga tinuturo. Lalong-lalo na mga rules sa daan. Yung nag-overtake ng alanganin, tinuturo din po yan eh. Ngayon, ginagawa nila yun, nakalimutan na nila yun, ginagawa na nila yun kasi nga magaling na sila yung basic, hindi na kailangan, magaling na ako. Kaya maraming napapahamak. Di ba? Walang magaling pagdating sa disgrasya, tama? May kaibigan pa ako, si Lucky. Mayroong isang malaking paputukan po sa may Bulacan, sa may Bukawi, ang pangalan po yung Lucky 13. Nakapangalan po yun sa kanya kasi ang kanyang si Lucky siya at ang number niya that time nung nagkipagkarera siya ng motorsiklo, yung palundag-lundag, 13 ang number niya. Nanalo po siya diyan kaya yung ang kanilang paputukan, Lucky 13. Pero namatay po siya sa motor din. Magaling po siya, pero na-aksidente siya sa motor. Ibig sabihin, walang pagalingan ng motor. Kapag hindi ka nag-iingat, kapag kinalimutan mo yung basic, mamamatay ka. Di ba? Magaling na po yun. Nagpapalundag po yun sa bubungan ng motor. Ibig sabihin talaga magaling. Pero bakit namamatay? Kasi nga kinalimutan yung basic. Ano yon? Bawal sumakay sa motor ng lasing. Di ba? Ay nakainom. Ang dalang motor, yung malaki, yung big bike, ay di salpok siya doon sa dalawang poste, pasok siya ron. Kinalimutan yung basic. Ganon din po sa buhay natin. Pag kinakalimutan natin yung basic na natutunan natin, nung bago pa natin, yung first time natin na meet si Lord sa buhay po natin, mapapahamak tayo. Anong sabi dito sa Lucas? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo pinagsisisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Kaya kailangan natin i-remind yung sarili natin, Lord, dapat gano'n tayo lagi. Lagi nating alalahanin yung itinuro sa atin ng Panginoon sa magitan po ng mga leaders, sa magitan po ng mga evangelists, sa magitan po ng mga pastors na ginamit nila sa atin. Praise God, purihin po yung mga taong yun. Diba? Huwag natin kalimutan, kahit saan tayo makarating, dapat nasa isip natin yan, isinasabuhay natin yan, kasi yung magdadala sa atin sa katagumpayan. Kapag kinalimutan natin yan, yun yung magdadala sa atin, yung pagkalimot natin sa mga tinuturo sa atin, yung magdala sa atin patungo sa mapahamakan. Ano pa? Anong ibig sabihin ng pagsisisi? Ano ba talagang bukod sa talagang mapapahamak tayo kapag hindi tayo nagsisi? Sabi dito, ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Pag sinabing pagtalikod sa kasalanan, nakagawa ka ng kasalanan ngayon, sorry Lord, pagtalikod. Kaya kung sabi ko nga, kung ikaw ay dating ganito, dating ganyan, hindi ka na ngayon dapat Christ-likeness ka na. Patuloy ka ng sumusunod, patuloy ka ng nagpapagamit sa Panginoon. Kung noon ay hindi ka kumikilala sa Diyos, ngayon kinikilala mo na siya. Kaya pag nakagawa ka ngayon ng mali, lumalapit ka sa ating Panginoon, humingi ka ng sorry. Minsan sa awitin, ginagawa natin. Humingi tayo ng sorry. Diba? Diba may awitin? I'm sorry, Lord, for the things I needed. Diba? Humingi tayo ng tawa sa pagitan ng awitin. Humingi tayo ng tawa sa pagitan ng panalangin. Humingi tayo ng tawa sa pagitan ng sa tuwing tayo nakatayo rito, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at nagpapasalamat tayo kay Lord. Alam niyo ba yung pagpapasalamat parang humihingi ka ng tawad sa Panginoon? Diba? Bakit yung nagpapasalamat? Kasi nga tanggap mong Lord. Bago mo tanggapin ng Lord, kailangan mo muna magsisi. Diba? Kaya mahalaga po yun sa buhay natin. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Panginoon. Sino dito yung dumaan sa C80? Citizen Army Training. Meron ba kayo yan? Meron kami yan dati. Yun, nabutan namin yun. Kami lang yata yun. Diba? Pag sinabi ng nagkukuman, platoon leader, pag sinabing tumalikod, di ba talikod? Diba? Demokrata yun. Diba? Pag talikod, dito.
Anong tawag dyan? Kasi dito ko lang nagagaling, papunta rito eh. Di ba pag gumanon ka, umikot ka, dito ka mabagsak, tawag yan 360. 360 degree. Pag half ng 360, 180. Kaya ang pagsisisi po, ang sukat niyan, 180 degrees. Pag nagsisi ka, Lord, halimbawa dito ako nakaharap sa kasalanan. Lord, nagsisisi na ako. Oh. Nagsisi ka, pero umikot ka, humarap ka ulit sa kasalanan. Dapat, Lord, nagsisi na po ako. Dito ang kasalanan, dito ka na ngayon kay Lord. Kaya ang pagsisisi po, 180. Hindi siya 360. Di ba? Ganun yan eh. Talikod na. Ganun na kagad eh. So ganun ang pagsisisi. Kailangan 180 degrees. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Talikuran ng kasalanan eh. At pagharap sa Panginoon. Hindi yung pagtalikod sa kasalanan, umikot sa Panginoon, bumalik sa kasalanan. Hindi ganun. Paikot-ikot na lang yun eh. Di ba may kanta? Ikot, ikot. Sarah Heronimo. Oh, nakarinig din pala kayo ng ganun. Ako nakarinig ako ng ganun. Pagharap at pagharap sa Panginoon, ito ay ang pagbabago ng kaisipan. Hindi lang sa sinasabi natin yan, kundi nagbabagong isip natin patungo sa kusang loob na pagbabago ng kaugalian. Sa madaling salita, ang suma total, kapag nagsisi tayo, ang kasunod po nito, change life. Sabi mo sa katabi mo, nagsisi ka na ba? Yun ang pagsisisi ha, 180 degrees. Hindi yung pag ganon tayo. Ganon. Naalala ko tuloy nung dati pag nagayaan kami ng mga barkada namin, nandun kami, maaga pa lang, linggo ng umaga, ito yung kita-kita, yung sama-sama kami, nagkikita-kita kami. Wala nang trabaho eh. At yung aming harapan, lamesa, na may nakatayo. Yung ibang medyo nakakaalala sa Panginoon, dadaan yan. Pero sigaw nila ganito, oy, mamaya na yan. Bawas muna tayo kasalanan natin. So ang doon, parang nagsisi sila at bumalik ulit sa kasalanan 360. Dapat pagsisi mo, hindi ka nababalik. Ang problema, pagsisi nila, bumalik doon sa amin. Okay na lang, hindi na kami umalis. Di ba? Ganun po ang pagsisisi. Pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Panginoon. Kaya ba nating harapin ang Lord? Kasi kung manatili tayo sa dating tayo, sa madaling salita po, hindi si Lord ang may kontrol ng buhay natin. Yun po ang katotohanan. Hindi ko pwedeng sabihin na ako, si Lord ang may hawak ng buhay ko kung dati pa rin ako sa dating ako. Dati pa rin ako mandurugas, dati pa rin akong sugaro, lahat ng ginagawa ko noon, ginagawa ko pa rin. Hindi si Lord ang may kontrol ng buhay ko kasi ayaw ni Lord ng gano'n. Ayaw ni Lord na makasakit ako sa kapwa ko. Pastor, ang pagsusugal pa nakakasakit sa kapwa? O, hindi ko ako yung tao na hindi ko kayo kinokontrol, pero sinasabi ko yung totoo. Kasi ayaw ko na pagdating ng panahon, sabi ng Lord, ano tinuturo mo sa kanila? Ito, tinuturo ko sa kanila yung love eh. Bakit nasa impyerno mga yan? Kasi hindi ko po itinuro yung bawal pala yung ganito, bawal palang ganyan. Ako po ang may pananagutan noon. Sabi ng Biblia, may pananagutan tayong lahat sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya alam niyo po ba, ulit balikan natin ang sinasabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim na tumatarak sa iyong puso. Kapag tinamaan ka po ng salita ng Diyos, masasaktan ka. Sino dito nasasaktan na nang simulan dumating ako, nagsasalita ako na gano'n, wala pa naman ano. Pero, pag nasaktan po kayo sa madalang salita, ito lang po ang ibig sabihin niyan, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Dahil kung hindi kayo nasasaktan sa mga sinasabi ng nagsasalita, ibig sabihin hindi kayo tinatamaan. Malamang hindi nyo na ginagawa nyo, kaya hindi kayo tinatamaan. Pero pag once na tinatamaan kayo, mahal ka ng Diyos, ayaw niya na manatili ka dyan. Kinupuri ka ng Panginoon. At tandaan nyo yan, hindi direkta magsasabi ang Lord sa iyo na, Lian, itong gagawin mo hindi. Gagamit siya ng mga tao. Gagamit siya ng mga leaders, pastors, preachers, teachers, evangelists, para i-equip ka, para alalayan ka, para turuan ka, hanggang sa natuto ka. Kung po maraming ginamit sa akin, para ako'y natuto, kaya ako'y naging pastor ngayon. Yung mga leaders natin ngayon na tumatayo dito, sa awa ng Panginoon, maraming ginamit at isa rin po ako sa ginamit para sila po ay natuto. Sabi ko, makinig lang kayo, matututo kayo kung talagang gusto niyo mag-serve kayo.
Kasi ang natututo, nakikinig. Yung hindi nakikinig, hindi siya natututo. Sabi ko, i-down yung inyong pride, magpasakop kayo, matututo kayo, balang araw, mas magaling pa kayo doon sa nagturo sa inyo. Gusto ko yon. Sabi ko sa mga leaders ko noon, gusto ko na pagdating ng panahon, mas magaling pa kayo sa akin. Dahil pag mas magaling pa kayo sa akin, ibig sabihin, effective ako na teacher. Pero kung pagdating ng panahon, bobols pa rin. Uy, anong klase ka? Di ba sa mga guro natin, mga nagtuturo, di ba sa magagaling teacher natin dyan? Ibig sabihin kapag yung bata, hindi mo pwede kasi yan na hindi, nag-graduate na grade 6, hindi pa marunong magbasa yung bata. Saan yung pupunta magulang? Sa barangay kapitan? Di ba hindi? Sa teacher. Chair, hindi ko marunong magbasa yung anak ko. Wala po talaga bobo talaga ang anak mo. Pwede ba sabihin ng teacher yun? Di ba ginagawa ng paraan? Kaya nga mayroong tutorial Tinututor nila para magaling magbasa. Yung iba nga, English speaking ko. Parang nakakatakot pang kausapin yung mga bata na yun Di ba? Kasi nga, may nagtuturo at natututo. Ibig sabihin, effective yung pagtuturo ng teacher na yon. Kaya para sa akin, pag ako nagtuturo, gusto ko na maging mas magaling pa sila yung tinuturuan ko kaysa sa akin. Sa madaling salita nun, proud ako. Dahil epektibo akong guro para sa kanila. Pero kung natuto sila at hanggang doon lang, so hindi ako effective. Ibig sabihin, kulang pa yung pagiging guro ko para sa kanila. Kailangan ko pa mag-aral. Ganun yun. Siyempre, bakit sila natututo sa magitan ko, pero ang totoong nagturo sa kanila doon ay ang ating Panginoon. Ginagamit lang yung mga tao ni Lord bilang instrumento para matuto din yung ibang tao. Pero ang pinakang source ng lahat ng bagay na meron tayong naabot ngayon ay si Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Ayon sa kasulatan, ang tunay na pagsisisi ay kasunod ang pagbabago ng pamumuhay. O, di ba? Sabi po dito sa Ezekiel chapter 18 verse 21 to 23 Old Testament, Tagalog, kung ang isang taong masama ay tumaliko sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin at ganun at ng mabuti at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Sabi ng salita ng Diyos. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, through Ezekiel, Propeta Ezekiel, sa aking tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Pag sinabing mabubuhay, hindi lang sa physical, mabubuhay ka spiritual. Ibig sabihin, lalago ka spiritually. Nagpapagamit ka sa church, nagsishare ka ng gospel, mahal mo ang kapwa mo, higit sa lahat, mahal mo si Lord. Nag-grow ka. Marunong ka mag-pray, dati hindi ka nag-pray, ngayon marunong ka mag-pray. Hindi ka nagbabasa ng Bible, ngayon nagbabasa ka na ng Bible. Kaya sabi natin, baka may Bible kayo sa inyong bahay, baka naalikabukan na lang, ibuklatin nyo yan. Pagpagan nyo yan, linisin nyo yan, Biblia po ay salita ng Diyos. Very important sa buhay natin. Ano pa? Sabi dito, kakalimutan na ang lahat na nagawa niya kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi ng Diyos. Alam niyo ba, kapag may namatay na mga taong hindi nag-repent, akala niyo ba tuwang-tuwa ang Lord kasi nga ayaw ng mga tao kumilala sa Kanya? Hindi po. Ang katotohanan niyan, nalulungkot ang ating Panginoon. Kapag mayroong mga taong namatay na hindi tumanggap sa Kanya. Bakit nalulungkot ang Lord kapag mayroong taong namatay na hindi tumanggap sa Kanya? Kasi kapag ang isang taong namatay na hindi tumanggap sa ating Panginoon, mapapahamak siya. Mapapahamak mo siya, mga kapatid, kahit anong dasal mo. Kasi nga hindi niya tinanggap si Lord, walang kapangyarihan yun. Why? Ang dinidinig ng Lord na prayer, yung totoo. Ano yon? Sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tapos hindi mo ginawa, tapos nung namatay ka, magpipray ka. Kailangan mong tanggapin si Lord. Kasi pag namatay ka, wala ng salvation sa heaven. Save ka na dapat. Naniniwala ba kayo doon? Hindi po totoo na pag namatay tayo, kailangan ipag-pray ka. Hindi nagawa natin yon. Pero ang totoong salvation, dapat dito ka pa lang. Tanggapin mo na si Lord sa buhay mo. Totoo po yun. Yun po ang katotohanan. Kaya pag nag-share tayo ng gospel at katotohanan ang sasabihin natin, maraming masasaktan. Totoo, maraming masasaktan yun. Pero yun po yung katotohanan Si pastor naman, grabe naman, matagal namin ginagawa yun. Nag-pray kami. Pag may namatayan kami, pinag-pray namin. Tapos sabihin mo, baliwala. Hindi po ako may sabi niyan. Ang Biblia.
Di ba? Ginagamit lang tayo ng Panginoon para iparating sa inyo yung katotohanan. May parating sa atin kasi yung paniniwala natin luma yan eh. Yun ang mga turo sa atin eh. Yung dala-dala ng ating mga ninuno, mga Espanyol, yung mga dayuhan dito, na-share sa atin. Okay naman yon kasi nga, dahil sa kanila, natuto tayo. Nakilala natin ang Panginoon. Pero, mayroong tinuturo ang Biblia na ang salvation, in terms of salvation, walang iba na tinuturo ang Panginoon kundi siya lang. Kaya dapat, ang salvation, buhay ka pa. Tanggapin mo na si Lord. Kasi pag namatay ka, may naituro ba sa Biblia? May nabasa kayo simula sa Old Testament hanggang sa dulo na may naituro pag namatay yung tao, mag-evangelize si Lord sa kanya? Wala na. Pag namatay yung tao, didiretso ka doon sa lugar na kung saan ka pupunta. Ngayon, kung ikaw ay hindi tumanggap kay Lord, didiretso ka doon sa Hades, libingan ng mga patay. Antayin mo yung boss mo. No? Antayin nila yung boss nila. Ating kasi boss natin si Lord eh. Yung mga tao ay tumanggap, antayin nilang boss nila pagdating ng araw. Pag nag-uhukom na, itatapon doon sino? Si Satan. Yun, sabihin nila, welcome. Sir, nandito na kami, nauna kami sa iyo ng konti. Pero pag tayo po ay tinanggap natin si Lord sa buhay natin, sabihin ng Panginoon, welcome! Pagpasok mo na sa templo, bubukas yung pintuan, welcome, good and faithful servant. Papalakpakan tayo ng mga anghel, papalakpakan tayo ng mga nandun na. At nakadami tayo ng puti. Kasi binago tayo ng ating Panginoon. Kung ang isang tao masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabuhay siya dahil sa kabutiang ginawa niya sa bandang huli. Bilangin mo, ang dati nating mga ginagawang kasalanan, kakalimutan na ng Lord yung erase. Kaya kung halimbawa kayo ngayon, minsan pagdating ng dumadating sa buhay nyo, nagmumuni-muni kayo, naku, maliligtas kaya ako kasi dati akong magnanakaw. Maliligtas kaya ako kasi dati akong naninirang puri sa mga kapwa ko. Diba? Isa ako sa mga marites. Maliligtas kaya ako? Yes. Why? Tinanggap mo na si Lord. Anong sabi ng Biblia dito? Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Kakalimutan na yun ni Lord. Pag tinanggap mo si Lord, lahat ng ginawa mo kasalanan, kahit mamamatay tao ka pa noon, pag tinanggap mo si Lord, kakalimutan na ng Panginoon. Ano lang ang gagawin mo? Tanggapin mo si Lord at ipamuhay mo yung kabutihan na natutunan mo na ipinagkaloob ng Lord sa buhay mo. Ano ang patunay bakit kinalimutan ng Lord yung lahat ng mga kasalanan natin kapag tinanggap natin siya o nagsisi tayo sa Kanya? Sino nakakilala kay Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, isa po siyang tagapag-usig ng iglesia noong panahon po nila. Ng panahon ng mga apostol. Si Apostol Pablo po, siya po ay matalinong tao, nag-aaral po siya sa isang universidad. Nag-aaral po siya at siya po ay mayroong kapangyarihan na manghuli at pumatay. Sa madaling salita, siya po siyang army. Noong panahon po nila. At noong panahon po nila, si Pablo po ay sobrang dedicated sa kanyang religion na tinatawag. Yun po yung kanilang paniniwala noon. At dumating yung panahon na si Lord ay nagturo. Diba? Nagturo ang Panginoon na dapat walang ibang Diyos. Liban sa akin, sabi ng Biblia sa Acts chapter 4. Anong sabi doon? Walang ibang pangalan na binigay ng Diyos sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas. Ang tanging Panginoong Hesus lamang. Kaya nung time po na yon, itinuro yan ng mga apostol, kaya hinahabol ng ni Pablo yung mga apostol. At yung mga kapatiran noon, papatayin niya, ikukulong niya, kaya ginawa niya, humingi siya ng sulat sa mga pari nung panahon na yon. Anong tawag doon? Yung sa sinagoga. Pumunta po siya doon. Parang ang panahon natin ngayon, humingi siya ng warrant of arrest. Arestuin niya itong mga taga-paglingkod ng Panginoon kasi wala na si Lord that time. Siya po umakyat na sa langit. After na yung pinako siya. Di ba? So ngayon, nang pinahintulutan siya, ang ginawa po niya, hinahabol niya yung mga kapatiran ngayon kasi papatayin niya pag hindi sumunod. Ano pang gagawin niya? Ikukulong niya. Pero alam niyo ba, one time, si Pablo ay nasa daang Damasco. Ang Damasco isang lugar. Nasa daan siya, naglalakbay sila kasi nga hahanapin nila itong mga lingkod ng Lord. Sumusunod kay Kristo. Anong nangyari? Na-encounter niya si Jesus. Anong sabi ng Biblia?
habang naglalakad si Pablo, biglang mayroong kumislap na isang napakaliwanag at nakita niya, natumba po siya. So doon pa lang, sa nangyari yon, pinapakita na mismo ng salita ng Diyos kung gaano ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Sa kislap pa lang, sa glory niya pa lang, hindi natin kayang tingnan kung makasalanan tayo, pabagsak ka. Mamamatay ka. Pero dahil si Pablo ay tinawag ng Lord at gagamitin siya ng mabuti sa kanyang kaharian dito sa lupa, anong nangyari? Bumagsak po siya at nabulag si Pablo. Pero dahil po siya ay gagamitin ng Lord, pinakita siya ng Lord ng vision. Pupunta ka sa ganito, Ananias, gagamutin ka ni Ananias, kikita ka at gagamitin kita bilang tagapaghayag ng magandang balita. Bilangan mo yung isang tao na makasalanan, na mamatay tao. Nung na-encounter niyo si Lord, pinatawad ni Lord ang kanyang buhay at ginamit po siya. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, kung sino at kung kaninong istorya ang may pinakamahaba sa New Testament, kay Pablo. Ginamit po siya at utang na loob natin kay Pablo. Bakit? Dahil kay Pablo nakarating ang salita ng Diyos sa Asya. Dahil noong panahon na yun, ayaw nang maniwala ng mga Hudyo. Kaya ang sabi ng Lord, dalhin mo ang salita ko sa mga Hintil, dalhin mo sa Asya. Kaya nakarating si Pablo sa Pilipinas. Di ba sa Asya tayo? Oo. Nakarating si Lord, kaya mayroong Kristyanismo ayun nakarating ang salita ng Diyos, mayroong Kristyanismo sa bansa natin. Hindi dahil sa mga Kastilayan, mayroong talagang nag-share ng gospel dyan. Di ba? Ganun po ang Biblia nagtuturo. So, very important na magsisi tayo kasi nga si Pablo, grabe ginawa ni Pablo, pumapatay na ng tao, pero bakit kinalimutan ng Lord ang kanyang kasalanan? Bakit tayo hindi? Nakalimutan ni Lord ang lahat nating kasalanan, tanggapin lang natin siya. At gagamitin ka ng Panginoon. Gusto niyo bang gamitin ng Panginoon? Kung ikaw ay gamit, halimbawa, ako gusto kong gamitin ng Panginoon. Sa inyong tahanan, sino dito na mayroong kawali na binili? Pag marami kayong kawali, normal, hindi nyo gagamitin yung iba. Halimbawa, isang kawali, isang kaldero, isang sandok, isang kutsara, isang tinidor, isang plato, basta kung solo ka lang. Tapos, binili mo yan, tapos hindi mo ginamit. Useless. Tama? Ang isang kaldero, binili mo yan dahil pagsasaingan mo, paglulutuan mo, ibig sabihin, kagamit-gamit. Kapag ikaw ay isang instrumento ng Panginoon, dapat pagamit ka. Bakit na-bless ang tao, nabusog ang tao dahil sa binili niyang kaldero, may nalutuan siya? Bakit bumili siya ng bigas? Para lutuin, para kainin. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat magiging channel ka ng blessing sa marami. Kaya very important po na unawaan natin na bawat Kristiyano ay nagkapagamit kay Lord. Pastor, hindi pa po kami marunong, hindi ganun ang ibig sabihin. Pag sinabi nagkapagamit ka, hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan na umawit dito. Alam niyo, pagdating ng mga kapatiran natin, may mga bisita tayo, yung pagtanggap lang natin sa kain, isa na yun sa pagsiserve kay Lord. Yung pag-follow up natin sa kapitbahay natin, uy, sanding na bukas ha. Hindi nakarating si pastor, tapos ikaw na nag-follow up. Pastor, okay na po, chinek na namin sila dito. Pagpapagamit sa Panginoon yun. I-remind mo sarili mo na Sunday bukas, pagpapagamit sa Panginoon yun. Kasi kung wala mag-remind sa'yo, at nakalimutan mo, baka hindi ka makarating sa church. Amen? Mahalaga po yan. Makita pa natin dito yung pagsisisi. Natala sa kasaysayan na kapag may naging pambansang pagbabagong buhay, national revivals, ang pagtuturo ng pagsisisi ay pangunahin sa lahat. Kita niyo yan? Kaya nga basic siya kasi pangunahin sa lahat. Asan pa dito? Itong mga pagbabagong buhay na ito ay pinasisimulan ng pagsisisi sapagkat ang pagsisisi ang pundasyon ng tunay at pangmatagalang kaugnayan ng Diyos sa tao. Ang pagsisisi po yung kaugnayan natin at pangmatagalan sa ating Panginoon. Kapag hindi ka nagsisisi, paano ka magkaroon ng kaugnayan kay Lord? Kasi tinatanggap ng Lord yung mga taong nagsisi at yung tumanggap sa Kanya. Kasi hindi mo naman pwedeng tanggapin si Lord kapag hindi ka nagsisi. Di ba? So ngayon, ang kalagahan ng pagsisisi. Ito po kalagahan ng pagsisisi at patunay na mahalaga po yung pagsisisi. Ang kalagahan ng pagsisisi ay binigyang diin ng pagtuturo ng Biblia. Ito ay unang sinabi o sinalita ni. Bilangin mo, gumamit pa ang Diyos ng mga halimbawa para encourage tayo na sobrang napakahalaga ng salitang pagsisisi, yung basic na termino na sinasabi natin kanina.
Si Juan Bautista. Kilala niyo ba si Juan Bautista? Yung nagbaptize kay Lord sa Ilog Jordan. Ito pong sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Mababasa yan sa Mateo chapter 3 verse 2. Sabi ni Juan Bautista mismo, sabi niya, magsisi na kayo, talikdan yung inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang harian ng Diyos sa lupa, malapit nang dumating ang Diyos. Kaya dapat pala, kailangan natin gawin yon kasi nga, si Juan mismo, yung ginamit para tayo po ay turuan. Ano pa? Ito pa. Mahalaga pa po ito. Kung mahalaga si Juan na sundin natin, ito po mas mahalaga. Sinabi ni po ni Lord at kaparehas din ang sinabi ni Juan, ganun din sabi ng Panginoon natin. Sabi ng Panginoong Hesus, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Mateo chapter 4 verse 17. Ang Lord mismo ang nagsabi nun. So mahalaga mga kapatid, ano? Ito pa, yung mga disipulo o yung mga apostol niya, kaya tumayo ang 12. Ito po yung 12 disciple. Bilangan mo, complete po sila, 12. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Yan po ay makikita sa Marcos chapter 6 verse 12. 12 disciples ng Lord, humayo at ang tinuro ay magsisi na kayo at talikdan ang kasalanan. Kaya mahalaga pong pagsisisi. Ano pa? Sinabi din po ni Apostol Pedro, isa sa mga apostol niya, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yan po ay mababasa natin sa Acts o sa Gawa, chapter 2, verse 38. Last, bago tayo mag-pray, sabi ni Pablo, ipinangaral kong dapat sila magsisi at lumapit sa Diyos at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Makikilala po ang pagsisisi natin na nagsisi tayo through our action. Kaya dapat ang tao na nagsisi, nakikita sa gawa. Hindi tayo nakikita sa muso lang. Hindi lang nawa ng wa, nagsisi ako, Pastor, nagsisi ako, Lord, nagsisi ako, pero ang gawa natin ganun pa rin, hindi po yan totoo. Ang tawag yan, sabi ko sa mga kapatid, mahal na kapatid natin kahapon doon sa may Bible Queen, hypocrite. Hipokrito. Lord, tinanggap kita, pero deep inside, hindi. Why? Hindi mo sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Ito yung mga taong, sabi ng Biblia, yung mga taong gumagawa niyan, ito yung mga taong tumitingin sa salamin. Nung pagkatapos nila makita ang kanyang sarili, agad siyang tumalikod at nakalimutan ang kanyang ayos. Uy, ang ganda ko rito. Pagkatalikod, ano ba kanina yung nakita ko? Parang may nunal yata ako. Nakalimutan mo na ang anong kaayusan ng mukha mo nung tumingin ka sa salamin. Yun po yung taong nagsisikuno sa magitan ng kanyang bibig, pero ang puso niya hindi naman totoong nagsisi. Why? Kapag ang puso mo kasi ay nagsisi, nakikita yan sa galaw mo. Nakikita po yan. Kapag mayroon ka naramdaman, halimbawa galit ka sa kapwa mo, kahit anong tago mo na galit ka, may lalabas mo yan eh. Hindi man sa kapitbahay mo, hindi man sa iyo mismo, sa naging kaaway mo, pero may tao talagang lalapitan ka at magsabi, alam niyo po, galit ako kayo ganito. Malalabas mo talaga yan kasi ang hirap bago kung hindi natin may labas yung galit natin. Di ba? Kaya sabi nito ni Apostol Pablo, ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Gawa chapter 26 verse 20. Makikita po ang totoong pagsisisi ng tao sa pamamagitan po ng gawa natin. Kaya kung nagsisi ka, isa sa mga gawa nun ay pagbabagong buhay. Yun po talagang unang impact. Pag nagsisi ka, ang kasunod nun ay change life. Yun po yung kasunod. Ang kasunod nun ay magagamit ka sa kanyang kaharian. Ang kasunod nun ay mamahalin mo ang kapwa mo. Ang kasunod nun ay pasakop ka sa authority na meron ibinigay sa iyo ang Diyos. Kaya pag sinabi ng authority, linggo magsimba tayo, Sabado pa lang, ready ka na. Kasi nga, nagsisi ka. At hindi ka nakatingin sa nagsasalita dito kung di at tinitingnan mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo na mababasa natin sa Biblia. Ito po ang ginawa ko rito sa Biblia po ito nanggaling lahat. Kaya ang sinasabi kong Bible verse, kung sinusulat ninyo, mababasa ninyo yan sa bahay ng pag-uwi niyo. Dito ko lang ginawa para mas mabilis. Hindi na magganong-ganong. Diba? Kaya lahat po na pinag-aralan natin ay nasa Biblia. At lahat po na tinuturo natin ay galing kay Lord. Yan po ang ibig sabihin. Memorize nyo na ba ito?
Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ano pa? Sa pagkabulaanan, sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-aakay na matuwid na pamumuhay. Pangalawang Timoteo po. Memorize mo yan. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. At kapag natutunan mo yan, magsisi ka na. Ay, bago mo natutunan yan, dapat nagsisi ka muna. Kasi kung nagsisi ka na, ang kasunod ng gagawin mo, change life, magbabasa ka na ng Bible. Dati hindi ka nagbabasa eh. Parang ganon. Hindi mo ito matutunan kapag hindi ka nagsisisi. Kasi kung hindi ka nagsisisi, never mong buklatin ang Biblia mo sa bahay mo. Kasi paano lang yan? Gawa lang yan ng tao. Ganun po ang pagkaunawa ng marami dyan. Gawa lang yan ng tao, dinimbag lang yan. Tinan mo, may nakalagay pa NIV, yung International Version. Doon yan nilimbag eh. Pero hindi mo alam na nagsulat yan, mga apostol, mga propeta, yung mga tao ginamit na Lord, kinasihan ng Diyos at magitan ng kanyang banal na Espiritu. Dahil salita niya po ito. Salita niya po ito. At tinuturuan tayo ngayon. Kung hindi dahil dito, lahat tayo ay makasalanan pa rin. Lahat tayo ay nanahan pa rin sa... Baga may makasalanan tayo ngayon, pero naintindihan na natin yung tama at mali, tama? Kaya pag nakagawa tayo ng mali, Lord, sorry po kaagad. Pero dati nung nakagawa tayo ng mali, buti nga sa Kanya. Sa pulutan ko pa yan eh. Pero ngayon, pag nakagawa ka ng mali, ate, ano ko po ba, namura ko si ganito. Ay, pag-pray. Di ba ganon? Kasi nga, mayroon na tayong Kristo sa puso natin, nagsisi na po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, banal ka at makapangyarihan